Magandang hapon po, mga kababayan. Nandito na naman po ako para mag-issue na naman ng aking video vlog with regards po sa mga latest tragedy na nangyari sa kalsada dahil sa malaking kapabayaan ng mga tsuper or road safety. Unang-una, sa dapat minumungkahi ko na dapat gawin ng compulsory yung pag-aaral or ng road courtesy or mandatory driver's education muna ng mga gustong magmaneho. Sa bansang Amerika, ang isang individual na edad 16 pataas ay hindi maaring magmaneho ng sasakyan hanggat hindi nakakapag-undergo ng training o pag-aaral para malaman yung road courtesy, road signs at saka road safety sa pagmamaneho. Sa karanasan ko bilang isang mananakay, karamihan ng mga tsuper ng pampublikong sasakyan aking sinasakyan pag ako'y aalis ng bahay, kunwari may pupuntahan ako, hindi marunong ng road safety and courtesy, ni hindi pa nga marunong magbasa ata ng road signs eh. At dahil diyan, maraming buhay ang nasasakripisyo. At saka pangalawa, yung boundary, yung usapan ng sa boundary. Dapat magkaroon man lang ng fixed income yung mga drivers. Kasi dahil sa pagkakaroon ng boundary na yan, nasasakripisyo yung buhay namin mga mananakay. Na nagmamadali sila na makuha yung target na boundary para lang maibigay sa kanilang operator. Kasi doon lang sila kikite. Isus Mariosep, nung sumakay ako sa bus, nung galing ako sa Bikutan, may pinuntahan ako nun. Akala mo nananahi sa sobrang reckless yung driver eh. Talagang takot na takot talaga ako. Nagro-rosaryo ko sa takot. Another instance naman, kahapon nung umalis kami ng mama ko pumunta ng mall. Nag-grocery kami dyan sa Glorieta. Hindi kami pinagbigyan na lulusot. Ilang beses ng ganyan. Ang problema kasi sa ating mga kababayan, pasensyahan na lang ho ha. Nagmamaneho nga, pero hindi naman marunong ng disiplina. Puro salabusab na lang iniintindi. Ano ba yan? Anarchy ba ang gusto natin mangyari? Ilan tao pa ba mamamatay dahil diyan? Panawagan din ho sa mga operators ng public utility transports, ano? Kung maaari, alisin nyo na yung boundary na yan eh. Instead, bigyan nyo ng fixed monthly income yung mga tsuper para maiwasan na yung katakot-takot na sakuna. Isipin ninyo kung mangyari sa pamilya ninyo yon na mawala ng mahal sa buhay dahil sa kapabayaan ng iba dahil sa naghahabol ng kita. Tama ba yung mga Kristiyano ba yon? Para ano eh, lumalabas na nagiging law of the jungle na eh. Anarchy. Wala na ba talaga tayong pagpapahalaga sa buhay na binigay ng ating may kapal? Puros pera na lang bang ipasasambahin natin? Ha? Ito'y ito hindi ito'y ito hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano ang maging makasarili. Yung ako muna, ako muna, ako muna. Ang problema sa ating kultura ngayon, lalo sa mga modern day advertising ngayon, ang unang binibigyang pansin ay yung self-glorification na hindi iniisip ang kapakanan ng ibang tao. Na gusto nila, kailangan ako ang sikat, ako ang lamang, ako ang ganito, ganyan. Mali, wala ito sa Biblia. Ano sinasabi ng Panginoong Hesukristo? Dapat tayo, unahin natin yung pangangailangan ng kapwa natin, hindi yung kapakanan mo. Tsaka, nakikiusap din ako sa mga congressman na sakaling mapanood man ninyo itong vlog ko sa YouTube, please naman po, tigilan na ninyo yung pamumulitika ninyo, yung pag-iintindi po muna ninyo sa pork barrel ninyo. Kung hindi maglingkod naman kayo sa bayan, hindi yung pang sarili ninyong interes na pati kaming masa ginagamit ninyo for popularity rating. Ano, kailan na lang ba kayo lalapit? Kada mag-i-eleksyon na lang ba doon kayo magpapasikat kayo? Lumalabas na ginagamit ninyo yung masa. Tapos ano pa? Binibili ninyo yung boto namin. Nandadaya pa kayo. As if naman madadala ninyo to sa hukay eh.
Tandaan ninyo, pinanganak tayong hubad, mamamatay tayong hubad. Pag humarap tayo sa poong may kapal at namatay tayo at hinusgahan na tayo sa ating nagawa sa lipunan, walang mahirap, walang mayaman, lahat tayo pantay-pantay. Susulitin lamang tayo kung anong nagawa mong kabutihan para sa iyong kapwa. Hindi yung kung magkano yung pera mo sa bangko. Pakiusap din, Miss Claire de la Fuente. Alam kong nanonood ka man dito sa vlog ko sa YouTube. Huwag ka naman mapipikon pag sinasabi na alisin na yung boundary system na yan. Ibigay ninyo yung nararapat sa inyong manggagawa. Parang awa nyo na. Kung kayo ay totoong Kristiyano Katoliko na sumusunod sa aral ng ating simbahan, yung preferential option for the poor, ano sinasabi ng Catholic social teachings na sinulat ng ating mga Santo Papa from the ages? Lalo na yung Rerum Novarum or Conditions on Human Labor ni Pope Leo XIII noong 1898, na dapat lahat ng manggagawa ay magkaroon ng maayos na kalagayan at ibinibigay yan para sa kanila. Hindi yung ninanakawan nyo sila. Makonsensya naman kayo. Sa mga public utility drivers naman, nakikiusap ako, maging maingat naman kayo sa pagmamaneho. Meron din kayong pamilya, asawa, at mga nakakabatang anak o apo kung may edad na kayong 60 years old pataas. Please naman, maging maingat kayo sa pagmamaneho dahil buhay ng mananakay tulad ko ang nakasalalay. Pagka nakadisgrasya kayo, pag ano madalas inyo sinasabi, naku, pasensya na ho kasi wala kaming ibabayad, sorry po. Hindi sapat ang sorry. Ang aksidente, maaaring maiwasan kapag hindi ka naging pabaya. Ang problema, kaya maraming na aksidente dahil sa kapabayaan. Please lang po, maging maingat sa pagmamaneho. Kasi, hindi na baling hindi kayo masyado kumita, basta't siguraduhin lang ninyo ang kaligtasan at ang buhay namin mga pasahero. Sa mga may kinaukulan, sa mga alagad ng batas, sa mga gumagawa ng batas, ipatupad naman ninyo ng maayos ang batas. Hindi yung bubutasan ninyo. Kasi, lumalabas na may mga pagkakataon na double justice yung nangyayari Yung kung sino yung may pera, yun ang pinapanigan. So, sana naman po, tigilan na natin ng ganitong mentalidad. It's about time for us to reassess our moral values and to accept the truth that is, if Jesus is around today, I am pretty much sure that he will be very displeased and would speak about this. Kasi bilang isang Kristiyano, hindi ko kayang maatim na hayaan na lang yung mga injustices sa paligid ko mangyari at hindi makialam. Bilang anak ng Diyos, tayong lahat dapat magmahalan at walang kanya-kanya, walang siraan, at hindi dapat nang-aabuso o nang-aapi sa mga walang kalaban-laban. The thing is that, nakikiusap ako sa public utility transport, sa kanila yung mga utilities, kaya ng buses, jeepneys, and FX at saka taxis na maging maingat. Okay? Dahil, tingnan nyo nangyari sa aksidente sa Quezon. Napakalagim na trahedya. Maraming inosenteng buhay na naman ang nasayang. Dahil, hindi marunong sumunod sa batas. Dahil, hindi marunong ng road courtesy. Hoy, gising! Mag-aral naman kayo ng road courtesy. I bet hindi pa kayo marunong magbasa ng road signs, no? Tignan ninyo sa bansang Amerika, ang mga pulis doon, kapag nahuli ng isang tao na nakainom or lango sa ipinagbabawal na gamot,